Ama, nandito ko na 3 oras na. Anong uri ng VIP ang darating na kailangan nating gumawa ng gulo? Ang pinarating ni Charles Scott, si Kapitan Wardy dumating! Mga Scott, pakinggan ang utos. Mahalagang depensa ng katimugang rehiyon. Ang pagsubok ng pagpili ay ipagpapatuloy. Bukas sa madaling araw, ang kampeon tagapangalagang Marquis ay bibigyan ng titulo ng tagapangalagang Marquis, tagapangalagang Marquis. Tagapangalagang Marquis. Maganda, Ama. Ang pamilyang Scott may pagkakataon ng bumahon muli. Opo, Guro. Ikaw lang ang makabawi sa karangalan na nawala kay Tio Edward. Ano nangyayari? Tama pala ang manghuhula. May makapangyarihang nilalang ngayon para tulungan ang pamilya natin. Ano ginagawa niya dito? Bakit siya nagpakita? Sabay mo lang kwenta? Tama! Tia, Wendy? Charles! Ama, hindi ba sinabi na hindi na sila babalik dito? 18 taon na. Bakit sila babalik na yon? Yung mga manghuhula nagsasabi ng banal na tanda. Palibas ay isang sumpa ang narito. Henry! Pakiusap, maawa ka. Hiling ko lang. Sparing Charles's life. Wendy, huwag mag-alala. Dalhin siya pabalik. Protektahan ko siya. Bukas babalik si Shirley sa pamilyang Scott. Si Charles ay ipinanganak na may saradong mga mirityan at may napinsalang braso. Hindi siya makapagsanay sa martial arts para protektahan ang sarili. Hindi siya maaring manatili dito mapakailanman. Ginang Ward, iwan ko na po ang pulbos niya dito. Charles, tulungan mo ako hiwain ng kambing. Mahal, mag-ingat! Charles, bilhin mo. Bibigyan kita ng kambing para sa iyong ina. Salamat, Ginang Ward. Ginong, maawa ka. Walang iya kang babae! Nagmano ka ba sa amo? May lakas ka bang magbenta dito? Parang walang baron? Nagbebenta lang ako ng totoo. Bakit ako yuyuko sa kanila? Totoo bang negosyo? Kambing ba ito? Siyempre! Halatang ito ay karne ng aso. Karne ng aso? Mas malakas! Marining ng lahat! Kambing ba ito o hindi? Hindi! Ano hinihintay nyo? Nangloloko sa aking lugar? Agawin nyo! Naputay na anak! Walang hiya! Humihingi ka ng gulo! Magingat, Ginang Ward! Nablock ko ang Hot Fist! Tama ba nakita ko? Ang Hot Fist ay isa sa 3 ng umunang malupit na sining sa katimugang rehiyon. Madali lang! Nabunga ang sikretong pagsasanay. Lumakas ang kanyang husay. Ang mga henyo ay hindi mapipigilan. Matagal ko nang alam na siya ay muling ipinanganak na martial deity. Kailangan lang niya ng isang pagkakataon para mabuksan ang selyo sa kanyang kanang braso. Magpatuloy ka. Patuloy lang. Walang hiya. Wala akong pakialam anuman ang ginawa mo. Nilabag mo ang pamilyang Holt. Abangan mo lang. Alis?
Alice! Umalis ka! Hindi mo nakikita? Hina! Hindi na mapapagaling ang sakit ko. Ang pamilyang Holt ay napakalakas. Kung magulo ulit sila, sino ang mapoprotekta kay Charles? Charles. Bukas, uuwi tayo sa pamilyang Scott para ipakilala ka. Guro Scott, seryoso ito. Binigyan diin ng punong general na lahat ng mga alagad ay dapat dumalo. Walang pwedeng tumanggi. Jinx! Kailangan pa ba niyang bumalik na yon? Ama, huwag nating payagan ng walang kwentang yon! Charles. Putang ina! Pinasadya mong bumalik sa panahong ito para sirain kami! Henry, bata pa si Charles. Walang ginawang kasalanan. Tsaka, si Charles ay iyong pamangkin. Ama, huwag kang magpapaya. 18 taon na ang nakalipas dahil si Tio Edward ay mahina sa martial arts at natalo siya ng pamilyang Holt. Doon naging sikat ang pamilyang Holt. Sa loob ng mga taon, ang mga Holt ay naging pasanin. Ngayon, sumulong. May pagkakataon na sumulong. Huwag nating hayaan ang walang kwentang anak ni Tio Edward na sirain ang lahat. Tsaka, walang basehan. Kung manatili, magpapabigat lang. Magiging diretso ako kahit ayaw mo. Kung hindi ako natatakot, masira ang pamilya. Hindi kita papayagang pumasok dito. Ang ring ay isang battlefield. Sa iyong antas, sa tingin mo ay makalaban para sa Scott? Tama! Ang pamilyang Holt ay malupit. Sa loob ng mga taon, sumandal sila sa koneksyon sa punong general para pumatay. Basura tulad mo, mahirap lang mabuhay. Pamilyang Holt. Sapat na. Pwede ka nang umalis. Isusulat ko kay punong general na malubha ang sakit ni Charles at hindi makalaban. Henry, kung aalis si Charles ngayon, sigurado mamamatay siya. Tatigi ka ba? Hina! Kyle, may sakit ang nanay ko. Ang gamot mo lang ang makakapagligtas sa kanya. Malas! Kung ayaw mong umalis, Video! Shirley. Tia Shirley. Tia Shirley. Thank you. Wendy, alam kong mabait kayo ni Edward sa akin. Hindi ko siya bibiguin. Bakit bumalik ka? Ang pamilyang Scott ay muli. Malaking bagay ito. Siyempre, kailangan akong bumalik. Si Charles ay miyembro ng pamilya. May tungkulin siya na tulungan kaming makalitas. Walang kwenta! Babae ka lang! Anong alam mo sa martial arts? At ikaw, hindi mo pa maayos na magsanay? Kayo dalawa talaga ay problema lang sa amin. Hindi batas yan. Nung bumagsak ang pamilya, 18 taon na ang nakalipas. Kung hindi ako, si Shirley Scott, nangasawa ng mayamang negosyante sa Hilaga, ang pamilyang Scott ay matagal nang nawala. Well, Tsaka, ayaw ng punong general ang sinungaling. Kung ang mortal na kaaway natin, ang Holtz, makahanap ng ebidensya at sabihing sinadya mong magsinungaling para lang hindi makasali si Charles, lahat ng miyembro ng pamilya ay mapapahamak. Ikaw! Ano ngayon ang gagawin natin? Hindi pwede. Ama, balita ngayon. Ang punong general ay muling nagbukas ng paligsahan para humanap ng isang tao. Marahil iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Kapitan Ward na lahat ng alagad ay dapat sumali. Hindi natin kayang lapitan ang punong general. Sige, iwas ko ang iyong status at payagan kang lumaban. Ngunit, ideya nyo yan. Kung hindi siya magaling sa paligsahan, kayo tatlo ay magiging makasalanan ng pamilyang Scott. Mula ngayon ay ipapalayas kayo sa pamilya. Hindi papayagang pumasok sa bulwagan ng ninuno habang buhay, ni sa sementeryo ng pamilya man pagkamatay. At higit pa, tatanggalin ko ang kanyang kanang kamay
para humingi ng tawad sa mga ninuno. Sige, tatanggalin. Susunod kami sa'yo. Ama, Umalis na tayo. Tia Shirley, hindi ko kayo idadala sa kapahamakan. Relax. Hindi mo kailangang ibuhos lahat. Hanggang sa huling yugto lang. Sa oras na yun, hindi ka napahirapan ni Henry. Ang mahalaga ay bumalik ka. Gusto rin yun ng iyong ina. Wendy! Kunin mo ito. Ano? Hindi ba ito ang tanging bagay na makapagpagaling sa sakit ng iyong ina? Marami kaming miracle pills na makapagpagaling sa kanya. Ngunit kung may tapang ka, manalo sa paligsahan at ipaghirap mo ang pagkakaroon nito. Kung hindi, Ina, kahit bumalik ako, mas mababa pa rin ako sa lahat. Ang paligsahan ng pagpili bukas ay tanging pagkakataon na baguhin ang ating kapalaran. Mananalo ako at ililigtas ka. Araw at buwan ay isa. Ang oras ay narito. Si Charles ay magbubugas ng selyo sa kanyang kanang braso at gisingin ang lakas ng martial deity. Umalis na tayo. Narinig mo na ba? Nandito ngayon si Punong General si Arthur Holt para lang hanapin ang martial deity. Totoo palang chismis. Bawat dang taon, isang martial deity ang ipinanganak sa Cyphos. Kaaway para tulungan tayong lipulin ang lahat ng ating kaaway at wakasan ang kaguluhan. Baron, narinig ko ang martial deity ay nasa katawan ng ordinaryong tao. Sa tingin mo, ako kaya? Ang martial deity ay may long mark sa kanang braso. Naintindihan mo? Bukod pa kayang labanan ang daan-daang tao, hindi tulad mo na binugbog ng nagtitinda ng gulay. Ama, kung ang martial deity ay dumating sa pamilya natin, maganda yan. Sa oras na yon, tayo hindi lang babaligtad ang sitwasyon. Mananalo rin tayo ng pabor ni kanyang kamahalan at aakyat sa tuktok ng korte. Sa oras na yon, kahit anong koneksyon ng Holt kay Punong General, hindi na nila tayo aapiin. Hindi ko masyadong asahan na maging swerte ang pamilya natin. Sana lang ang malas na ito, hindi tayo masyadong mapahiya ngayon. Wow! Masaya dito! Guro Scott, natakot ka ba sa amin? Kaya dinala mo buong pamilya mo? Guro Holt, hindi yan tama. Ang tunay na pamilya ay dapat puno ng tao. Ang maliliit na pamilya lang ang may kaunting lahi. Dinala mo pa ang isang lumpo, parang malapit ng mamatay. Putangina! Ama, siya yan! Di ko alam anong maduming kawain ang ginawa ng batang to, pero nawalan ako ng braso dahil sa kanya. Nalaman ko na. Siya anak ni Edward. Ipinanganak na barado ang Meridians, kaya hindi siya makapag-martial arts. Noong araw, si Edward ay binugbog namin hanggang mamatay. Takot ang asawa niya pag angat ni Henry. Saktan niya ang bata, kaya dinala niya sa probinsya. Scott, sinasabi ng lahat ng seta, itinago ng pamilya mo ang isang walang kwenta, tinago sa probinsya. Siya ba yan? Kahit na takot ka, hindi dapat dalhin ang probinsyano, walang training, para lang may tao. Ama, kung kayang hawakan ni Guro Scott ang malaking responsibilidad, noon pa man, bakit ipinasa ng mga matatanda ang pwesto ng pinuno sa kanyang kapatid na bunso? Si Edward nga, hindi tayo natalo. Ang mga kabataan na pinatrain ni Henry ay dito lang para walang kwentang mamatay. Huwag na magsalita!
Patunayan mo ang sarili mo sa arena. Bakit palabanan? May basura dito. Alam na ang resulta. Noong araw, ang pamilyang Holt binugbog ang kanyang ama. Ngayon, gagawin din namin sa kanya. Magandang araw, Ginoong Taylor. Ang pagsubok ng paligsahan ng pagpili ay magsisimula na. Ang unang yugto ay pagsubok sa basic skills, lakas ng braso at binti at pagtindig. Ang kandado ay gawa sa black iron na may kabuwang timbang na 400 kilo. Ang lahat ng kalahok ay dapat buhatin ang pares ng iron locks at tumapak sa mga poste. Ang iyong score ay depende sa layo ng iyong narating. Kung bumagsak ka sa gitna at dumampi sa lupa, 0 ka. Sinasabi na ang black iron ay meteorite mula sa langit. Iniwan dito upang hintayin ang martial deity. Kaya talaga hinahanap ng punong general ang martial deity. Ano? Takot ka na? Duvag! Sapat na! Mag-away muna sa harap ng kaaway. Sumupil! Ako muna! Isang hakbang pa! Dalawa hakbang! Hindi kwalipikado! Probinsyano, ipapakita ko sa iyo ngayon ang ibig sabihin ng martial arts ng pamilyang Scott! Siyam na hakbang! Isa na lang para malampasan. Guru Scott, ang lakas ng iyong anak ay talagang napakagaling. Salamat, Ginong Taylor. Nagpapalangit ka. Kyle, puro ka lang tapang sa harap ng talunan. Wow! Magaling! Ang galing! Dalawang kandado, 400 kilo! At tumakbo siya hanggang dulo. Kaya meron tayong ganyan na talento. Pinadala ko ng tiyo sa manor ng punong general para magsanay. Kung hindi kita mapabagsak, ako ba ang talunan? Talunan? Matandang tanga. Puro ka lang sigaw na talunin kami. Palibasa, dinala mo siya para iligtas ka. Charles, ikaw na! Minamahal kong alagad, ipakita mo sa kanila ang iyong tunay na kakayahan. Putang ina! Baron! Talagang nagawa niya! Masakit. Bakit mas masakit na yun kaysa dati? Humiga sa lupa, 0 puntos. Ganyan lang? Sa paligsahan ng pagpili, ang unang 0 puntos. Ang pamilyang Scott hindi kailanman napahiya ng ganito.
Ngayon, magiging masaya na ito. Akala ko siyang dark horse. Palibasa ay isang paggong na nakadapa. Henry, huwag kang magalit. Ang pamilyang Scott nag-train sa kanya ng 18 taon. At least naging unang pwesto. Mula sa pinakahuli. Bilisan mong tumayo! Halika dito! Pinahiya mo ako sa pagsama sa iyo! Okay lang. Walang kwentang bata! May tapang ka! Wala nang kamay. Kahit mamatay ka dito, ay pa rin ikahihihiya ang ating ninuno! Ang mga sako ng bigas na ginagamit ni Charles ay 1,000 kilo bawat isa. Ang iron lock na ito ay 400 kilo lang. Madali niyang magagawa. Jake, pinangako mo sa akin noon na ang kanyang selyo ay magiging long mark na yon na magising ang kanyang martial deity power. Mahal, pakalma ka lang. Pakalma ka lang. Para maipakita ang tunay na lakas, kailangan niyang tiisin ang hindi kayang tiisin ng iba. Ang Black Iron Lock ay tutulong kay Charles na humina ang selyo sa kanyang braso. Tingnan. Bakit lumiliit ang piklat? Ang ikalawang yugto ay pagsubok ng lakas. Itong Black Iron Drum. Ang may malalim na lakas lamang ang makapagpapatulog nito ng malakas at ipakita ang lakas ng Zyphos. Palalampasin ninyo ang drum na ito ng buong lakas. Mas maraming at. Ang masira ng tunog, mas mataas ang ranggo. Bobo, hindi ka magagaligtas sa alo ng drum. Sumunod ka naman, sumuko ka na. May oras ka pa. Kung hindi, ang iyong ina mawawala ng anak. Walang maglilibing sa kanya pag namatay. Huwag mo ming sutuin ang nanay ko! Wala kayong respeto! Walang respeto! Respetuhin? Kung malakas ka, respetuhin ka. Kung basura ka, tiisin ang kahihiyan. Charles, kayo lahat... Huwag magulo! Maswerte ka lang noon. Ang yugtong ito ay tungkol sa lakas. Ikaw, walang lakas. At may baradong meridians. Lalaro pa rin? Kyle, sapat na. Huwag sayangin ang oras. Probinsyano lang siya. Kahit anong sabihin mo, hindi niya maintindihan. Kyle, ikaw na. Ipakita sa mga Holt kung paano gawin. Opo! Di masama. Walong banga nasira. Magaling! Hindi, hindi. Ang lakas ng loob. Baron, siyam na bangga nasira. Unang pwesto! Magaling! Bakit siya unang pwesto ulit? Sa laban mamaya, magiging unang pwesto din ba siya? Siya ulit ang unang pwesto! Hindi pa ito ang kanyang pinakamahusay. Sa totoo lang, hindi ko inasahan. Ang huli. Cue ang huli. Charles? Charles, kung magkamali ka, mamatay ka. Sumunod sa plano. Sugo na sa yugtong ito at maghintay na lang hanggang sa huli. Hey, Jovan ka! Kung takot ka, sumuko ka na! Kung hindi, magiging katulad ang kapalaran mo sa iyong ama. Walang hiya! Charles, huwag magpadalos-dalos. Hindi ka mananalo dito. Hindi. Tia Shirley. Pinatay nila ang aking ama. At ngayon ginagamit nila ito para ipahiya kami ng aking ina. Sa pagkakataong ito, hindi ako aatras. Subilens! Sa tingin mo sa pamilihan mo, mapapaunlad ang iyong sining at magagawa mo ito? Lalaban ka ba o hindi? Kung hindi, aminin na talo ha! Subukan natin. Itapon lang kaya ng tupa.
Hindi pwede. Ama, baliw ba itong lalaking ito? Basura na yan. Gagayahin pa si Baron at tatama na malayo? Oh no! Kailangan kong pigilan si Charles! Relax. Hayaan mo na maganap. Mahal, alam mo na to. Nung araw, ang drum na to ginagamit para pumatay. Malakas ang shockwave nito. Halos walang makatiis. Ang selyo sa braso ni Charles hindi pa ganap na nabuksan. Sigurado ka bang walang mangyayari kung tatamaan niya ngayon? Relax. Charles, ingat! Sinabi ko na nga, basura pa rin basura. Palaging pinapatunayan ng sarili. Malas na malas ang aming pamilya. Pinapalo ng isang palo. Ang pamilyang Scott, punong-puno ng basura. Walang kwentang bata! Malas din gaya ng ama! Ang pagkakataon ng pamilyang Scott, nasira niya! Binabalik ng drum ang lakas ng manlalaro. Lakas na antas, martial deity. Hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Malapit nang mabuksan ang selyo sa kanyang kanang braso. Ikatlong yugto, laban sa arena, walang batas. Sa loob ng 15 minuto, kung sino ang mananatili, siya ang mananalo. Ang mga hindi naging magaling sa unang 2 yugto, pwede pa rin magbago ang lahat dito. Charles, ang kaliwang braso mo. Siguro tumigil ka na. Hindi. Kailangan kong manalo sa huling yugto. Kung hindi, hindi ko maliligtas si Ina. Idiot. Magbabaligtad ka? Tingnan ang braso mo. Ikaw ay walang kwenta. Yan ang kapalaran mo. Walang hiya ka! Simula pagkapanganak, malas ka na! Pakinggan mo, hindi ka nalaban sa huling laban. Sa pag-uwi natin, babaliin ko ang kamay mo at hihingi ng tawad sa mga ninuno. Ano? Hindi pa rin umamin? Ikaw ay nagpahiya na sa amin. Ama, tiwala lang. Sa susunod na yugto, babaligtad ko ang kapalaran ng pamilya natin. Charles, kumusta ang braso mo? Hindi ko alam. Parang lumiliit ang piklat. At pakiramdam ko, mas malakas ako ngayon. Bakit biglang lumiliit ang piklat sa braso niya? Pwede rin ba siyang mag-aral ng itim na sining? Baron, nag-iisip ka lang. Basura pa rin. Hindi niya mababago ang laban. Huwag na magpaligoy-ligoy. Sama-sama kayong lumaban. Mayabang! Walang hiya! Relax. Hindi ko kayo pinupuntirya. Ang ibig kong sabihin, lahat kayo ay basura! Hayaan akong ipakita. Siya ba ang pinakamalakas nyo? Nung laban kay Baron, naka-exchange pa siya ng sundok! Bakit ayon? Sino ba ang ayaw sumuko? Sumugod kayo! Sino ang susunod? Walang hiya ka! Kanina pa lang nagpapalakas ka. May problema? Kitang-kita mo na ang lakas ko. Natatakot ka? Hayop ka! Hindi ka pa ba nasisiyahan sa pagpapahiya mo? Guru Scott, bakit hindi mo siya payagan? Takot ba na maging katatawanan tulad ng kapatid mo? Natatakot?
Sino nagsabi na pwedeng umakyat? Wala akong pakialam kung mamatay, pero hindi mo kami idadahilan. Tumayo ng tuwid. Kyle, ikaw na. Hayaan ng mga Holt makita mismo ang galing ng tunay na pamilya. Naglaban ka ng daan-daang laban sa arena para lang sa sandaling ito. Magpahinga ka, Ama. Ipaparandam ko sa kanila. Baron, sobra ka mayabang. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ang lakas ko, ang lakas ng loob ko. Lakas lang ang pinaniniwalaan ko. Halika, suntukin mo ako kung kaya. Ipapahiya kita hanggang sumuko ka! Basura! Kyle ang sikat na champion ng Katimugang Reyon. Bakit hindi niya kinaya kahit isang yugto lang? Paano biglang lumakas ang lakas ni Baron? Putang ina, ang selyo ni Charles hindi pa rin tuluyang nawala. Kaya niya ba ito? Malalaman natin. Mahina. Itigil ang palabas. Abangan ninyo! Siya ang huling pag-asa ng Scott! Kyle! Oras na. Bakit hindi kayong sumugod lahat? Baron, halos wala na silang mga manlalaban. Isang matanda at dalawang babae, walang laman ang talunan na yan. Tama. Walang oras. Parang hindi natin mababago ang laban ngayon. Ginong Taylor, walang kwenta ang iba. Anunsyo mo? Idineklara ko na ang yugtong ito, ang Pamilyang Holt. Sandali lang! Sandali lang! Hayop ka! Hindi ka pa ba nahihiya? Hey! Baron, tumahimik ka na. Kami mga babae ng pamilya hindi sumusuko. Sylvia. Walang iya ka! Paano mo matatalo si Baron? Baba ka dito! Bakit hindi mo siya pinigilan? Ako. Kailan natutunan ni Sylvia to? Si Edward din nagturo sa kanya ng martial arts? Hindi masama. Ikaw, bata, may galing ka. Mas magaling ka sa walang kwentang kapatid mo. Ngunit, mahina ka pa rin. Sylvia! Walang kwenta kayong lahat. Ako. Tuwag. Kailangan mo pa ng babae para ipagtanggol ka. Ang buong Scott ay mga talunan. Sylvia, baba ka dito! Hindi mo siya matatalo! Hindi! Hindi ko tatanggapin yan! Nung nandito si Tio Edward, ang pamilya natin ay hindi sumusuko. Ang unang pwesto ng Scott, babawiin ko. Charles, panurin mo ako. Itatak sa isip mo. Ama, may sakit ka. Huwag ka na lumaban sa Holtz, ha? Charles, tandaan mo to. Hindi dapat nating gumawa ng gulo. Ngunit, hindi rin dapat tayo matakot kapag dumating ang gulo. Bilang lalaki, dapat may sense of duty. At ang ipinaglalaban natin ay ang ating dangal. Naiintindihan mo. Matandang tanga! Walang utak! Sa tingin ko, hindi mo pa rin naiintindihan ang martial arts ng Scott. Sa iyong hawak ang pamilya, nag-iisip ka pa rin magbabago ang lahat? Impossible!
Sylvia! Itinuro sa akin ni Tio Edward ang mga ito. Noong siya ay may sakit, pinatay niyo siya. Mga duwag. Gagamitin ko ang kanyang galing para maitama ang lahat. Humihingi ka ng kamatayan. Hindi! Lomark! Lalaban ako sa iyo! Lalaban ako sa'yo! Ikaw na talunan. Nadulas lang ako kanina, kaya mo ako nasuntok. Ang iyong mahina, katulad lang ng iyong mapapahamak na ama. Walang hiya ka magsalita tungkol sa kanya! Ano magagawa mo? Pakinggan mo. Sa tingin mo ba namatay ang iyong ama sa sakit? Ang iyong ama hindi nakatiis ng 3 galaw ng aking ama noon. Siya ay basura! At ngayon, iniwan niya ang isang talunan. Ang buong pamilya mo ay talunan. Hindi ko hayaan mo minsuduin ng aking ama! Ang lakas ang tama. Kung may tapang ka, bugbugin mo ako. Halika! Ang longmak! Ang longma! Tingnan nyo! Ang lungma! Sa bang martial deity? Nun, sinabi ni Ginoong Lina, basta magsumikap sa pamilihan, balang araw, aangat ako. Ang tinutukoy niya ba ay ito? Martial deity. Sa ngayon, ang Jinx Pirates ay bumalik ng malakas, nagwawasak sa ating dagat. Sinasabi nila na sa isang buwan sa Borderlands Arena, maghaharap tayo para sa huling tagumpay. Kung tayo matalo, kailangan nating isuko ang 16 na timog kanlurang lungsod. Pakibaba muli sa mundong ito at tulungan kaming durugin ang mga pirata. Ginoong Gordon, kanina sa arena, lumitaw ang Loong Mark! Maganda! Binigyan tayo ng tanda ng Diyos! Ang paligsahan ng pagpili ay para hanapin ang martial deity. Ipadala ang aking utos. Pupunta tayo, manood ng laban! Opo! Ang Long Mark! Hindi ko akalain na siya ang martial deity! Impossible! Maganda. Hindi ko akalain. Hindi ko akalain. Hindi ko akalain na talagang pinili ng martial deity ang pamilyang Scott. Maganda! Henry, si Charles ay naiba sa iba dahil hindi man na siya ordinaryo. Tama, Ama. Hindi ko akalain na si Charles ang magliligtas sa pamilya natin. Ama, hindi ko alam na si Charles ay ganito kalakas. Maganda. Ang pamilyang Scott ay maligtas na. So? Kung hindi mabait si Charles at ginamit ang 10% ng lakas, ang batang ito ay malamang hindi makatayo. 5 taon na ang nakalipas. Alam na namin na ang martial deity hindi basta-basta papatay. 100 taon na. Ang martial deity ay bumaba muli sa mundo. Guro Scott, binabati kita. Sa totoo lang, ang paligsahan ng pagpili ay para hanapin ang martial deity. Mag-report na ako kay Punong General. Ang martial deity ay lilitaw sa pamilyang Scott. Wala na ang unang pwesto. Mula ngayon, ang pamilyang Scott ang maghahari sa mundo ng martial arts at magtatayo sa mataas na hukuman. Impossible! Ama! Kung siya ang martial deity, kanina pa dapat ako patay na! So what kung may lungmad siya? Alam ng lahat na ang martial deity ay bayani ng lahat ng Cyphos. Maraming tao ang nagpapatattoo ng long mark sa kanang braso. Hindi ito sapat na patunay. Ngayon, ang mga kabataan na bagong mag-train gustong i-print ang long mark sa kanang braso para magpursige. Ganon pala.
Kung ganon, ang sinabi ni Baron ay hindi ganon kamali. Tama. Maghintay muna tayo hanggang dumating si Punong General para kumpirmahin ang tunay na martial deity. Basura ka! Hindi pa ako nagpupursige. Kung may tapang, laban ulit! Anong problema? Impossible! Hindi siyang martial deity! Siguro ay ginamit niya ang maduming paraan. Siguro... Oo, Ama! Ang talunan na yon, ginamit ang maduming paraan para saktan ako! Walang hiya ka! Magbabayad ka! Hayop ka! Magbabayad ka! Ano mayon? Di kaya matalo? Sige, ikaw ang nagsasalita! Kayo'y gagawin ang lahat para manalo! Hayop kang matanda! Mag-ingat ka sa bibig! Matandang lolo. Matanda na ako, pero di ako bobo. Siya, isang probinsyano, walang araw na nag-ensayo, at ipinangalak siyang walang kwentang lumpo na di makalaban. Walang kwentang lumpo. Maniniwala ba ako na binubog niya si Charles gamit lang ang lakas? Tama! Walang katotohanan. Impossible! Kung siya ay martial deity, bakit dati walang kwenta siya? Tama! Charles, anong nangyayari? Di ko alam. Biglang naging malakas ako. Patuloy pa rin nagpapanggap? Walang hiya! Lubuin kita ngayon, hayop ka, at ipaghiganti si Charles! Matandang lolo! Umalis ka sa daan o papatayin kita! Hayop kang matanda! Pamangkin ko si Charles! Kung sasaktan mo siya, magiging kaaway mo ako! Di kita hayaan maguna! Sige, papatayin kita muna. Charles, mag-ingat! Charles! Umalis! Bakit di siya gumagalaw? Come on, nanalulaw siya sa pandaraya. Di naman talaga siya marunong lumaban. Ngayon, nanginginig siya sa takot. Ang bata na ito sumalag sa matanda! Ano yan? Kakaiba. Ang palad ni Charles ay nababalutan ng masamang aura. Naalala ko na, bago ang laban, lihim na nilunok ni Baron ang itim na tabletas. Hayop na yan! Naaalala ko na! Isa itong masamang gamot na ginagamit ng Jinx Pirates. Hindi ko akalain na aabot sila dito at ipagsapalaran ng buhay para lang manalo. Palagay ko ang mga Holt. Alam lang na ang masamang gamot na to pwedeng pataasin ang lakas pansamantala. Pero hindi nila alam na sobra ang pag-inom ay mawawalan ng kontrol at magwawalang bahala. Kahit na ang kalaban niya ay hindi ligtas. Wala naman sigurong naapektuhan si Charles. Si Charles ay may katawan ng martial deity. Hindi siya masisira nito. Ngunit ang masamang aura ay magbabanggaan sa kanyang lakas. Pipigil sa kanya gamitin ang buong lakas. Putang ina, malala ito. Alam ko na. Ginagamit din niya ang dayuhang iting na sining. Kung mapatunayan na nagbayas siya, maaring maibalik ko ang sitwasyon. Ginong Taylor, pakiusap. Hingin ka agad kay Punong General na patunayan ang pagkakakilala ng pamangkin ko bilang martial deity. Para lahat ay maniwala. Sandali! Walang kailang abalahin ng general. Garantiya ko, hindi siya ang tinatawag na martial deity. Siya lang naman ay dayuhan na gumagamit ng itim na sining. Oh, ano bang akusasyon nito? Sigurado ka? Nakita ko siya. Naitago ang kanyang masamang aura kanina. Dapat ay ginamit niya ang itim na sining para magpanggap na martial deity. Anong nangyayari? Bakit meron din ako? Dapat ay si Batang yun ang nagbigay nito sa akin kanina. Ama, totoo ba ang sinabi niya? Kyle! Sinabi lang niya, nataranta ka na. Kailan ka matutong maging matatag at mature? Naisip ko lang, ang pamilya natin. Isipin mo, si Batang yon lumaki sa probinsya. Ni minsan, walang magandang araw. Paano kung naging gahaman siya sa yaman at katanyagan at nagdaya? Kung malaman talaga ni Punong General, ang pamilya natin ay mapupuksa. Ulol na manloloko! Hindi ito probinsya! Mayayaman ang lahat dito! Hindi namin tatanggapin ang iyong dayaan! Mas mabuting sabi mo na ang totoo! Tama yan.
Ang diwa ng martial arts ay hindi mo mapapahamak. Kung hindi mo ipaliwanag na yon, mula ngayon, kalimutan mo na ang mundo ng martial arts. Kayo! Hindi niyo ako mahahatulan! Ang loong Mark lumitaw ng kusa. Hindi ko nilabag ang anuman. Silence, everyone! Hayaan ang punong general ang magpasya. Guardia, imbitahan siya! Wait! Tanner, Tio Tanner. Ginong Holt, Tanner, nandito ka pala. Tio, Tanner. Kaya pala sila magkaugnay. Tanner. Ginoong Holt. Ang probinsyanong ito para umangat ay gumawa pa ng peking Long Mark. Ginagamit niya ngayon ang pangalan ni Martial Deity para agawin ang unang pwesto ng anak ko. Dapat kang tumindig para sa amin. Tama nga. Ang mahihirap ay walang disiplina. Walang kwentang probinsyano. Para lang sa kaunting pera, gagawin ang lahat. Ginoong Holt, hindi pa natin alam ang buong katotohanan. Ha? Ginong Taylor, sinasabi mo ba na mas malinaw ang tingin mo kaysa sa akin? Bakit hindi mo kinuha ang upuan ko? Hindi ko magawa. Hindi ko talaga magawa. Ginong Taylor, kung hindi ka naniniwala, tanungin kita. Kung ang walang hiya na ito gamit ang titulo ni Martial Deity para bantayan ang Borderlands para sa korte, paano mapaparamdam ang kalikasan sa mga tao? May punto ka. Ang tagapagmana ng Holt na nakuha ang lahat sa sarili ang nararapat sa papuri ng korte. Simula kailan naging katarungan ang kalokohan na ito? Ang matino at mabait tinawag na mandaraya, habang ang tunay na mandoloko nagnakaw ng puntos at nagpanggap pa na bayani. Ako. Pinag-aralan namin siya ng 18 taon. Si Charles ay nadising ang lakas ni Martial Deity. Ngayon, oras na para umasa sa sarili, para bawiin ang lahat. Alam kong kaya niya. Ginong Holt, matalino ka. Totoo akong humanga sa iyo. Ang iyong ama nawalan ng buhay at ikaw nawalan ng muka ang iyong pamilya. Walang awa kang batang hampas lupa. Hanapin mo ako! Ito! Huwag itamay ang aking ama! Pinapanggapan na mabait? Basura ang iyong ama. At ikaw pa, ang mas malala. Ikaw! Ang pamilyang Scott mayroong black sheep tulad mo. Walang katakatakang bulok na ang pamilya. Ama, dapat nating bilisan at hiwalayan si Charles. Dahil si Tanner ay pang-alawang general sa Borderlands. Walang kwenta ang pagkatalo. Ngunit kung ang buong pamilyang Scott ay mapupuksa dahil dito, tapos na tayo. Ama, walang ebidensya at binasto si Charles. Huwag aminin. Oo, Henry. Kung aminin natin ngayon, hindi na natin malilinis. Ginong Holt, tama ka. Hayop na ito. Hinala ko na. Sila ng kanyang ina ay nagplano. Hindi ko lang inakala na gagawin niya ang lahat para umangat. Kyle, hindi mo alam kung gaano ito kaluba. Paano ka basta-basta sumang-ayon? Ginagawa ko ito para sa pamilyang Scott. Walang ideya kung gaano kurakot ang opisyal. Kung aminin na yon, kahit walang kasalanan, ipapataw pa rin sa atin. Sa huli, ang buong pamilya ay madadamay. Hindi naman, di ba? Kung may mangyari mamaya, ipapasa na lang natin kay Closer. Wow! Ang pamilyang Mahalika ay nagkasala. Totoo akong... Ikaw! Guardia! Bitbitin ang batang manduloko! Ang Sovereign Spear ay sinaw ng banal na sandata. Ang Martial Deity lang ang kinikilala nito. Ma-verify nito ang kanyang lakas. Bitbitin. Opo. Bitakin ang mandurugas na ito! Saan ang ebidensya? Sinasabi mo na nagpanggap ako Martial Deity. Saan ang ebidensya? Siya, Ginoong. Kung arestuin mo siya, kailangan mo ng ebidensya. Labag ito sa proseso. Utos! Utos ka! Hindi po. Bata, huwag magyabang. Dukutin siya. Hanapin na lang natin ang ebidensya. Sandali. Ginong Holt, ikaw ang pangalawang general, pangalawa sa hukbo. Ngunit hindi ka pwedeng mang-api gamit ang iyong kapangyarihan. Matalimang dila, malditang bata. Sylvia, sapat na! Umuupo ka! Walang ginawang mali. Bakit ako matatakot? Walang ebidensya! Bakit mo siya arestuhin?
Simula kailan ang batas ay naging iyong pribadong tuntunin na ikaw lang ang makapagbago? Ikaw! Gino Holt, may batas ang bansa. Sa salita, kung makukulong lang dahil sa salita, hindi namin tatanggapin. Pwede ba ng gobyerno kumuha ng sino mang gusto at magpasya kung sino ang mabubuhay o mamatay? Walang katarungan ito! Putang ina, hindi natin papayag ang umangat ang mga Scott. Kung sila ay bumawi ngayon, tapos tayo ay mapapahamak. Ama, may plano ako. Ginoong Gordon, mapapatunayan ko na ginamit ng batang ito ang itim na sining. Hey, batang ito! May lakas ka ba na labanan ako ng totoo? Kung ikaw ay martial deity, hindi ka matatakot. Ginoong Gordon, may kalahating milya pa tayo bago makarating sa grounds. Huh? Anong nangyayari? Parang naramdaman na ng Sovereign Spear ang lakas ng martial deity. Sumunod na at mahahanap natin siya. Ama, tara na. Hindi ba ito pambubuli lang? Halos hindi nag-ensayo si Charles. Subalit tingnan si Baron. Mahusay niyang hawak ang isang palakol. Makakapagpatunay ba si Charles ngayon? Oh, kung nandito lang ang Sovereign Spear ni Martial Deity. Hey, probinsyano, mapapahamak ka ba bago pa magsimula ang laban? Sapat ng salita! Putang ina! Di natatagal ang pag-arte mo! Charles! Mali pala ang aking hinala. Paano siya maging martial deity? Alam ng lahat sa katimugang rehiyon kung gaano kalakas ang aking palakol. Hindi ka match sa akin! Patayin kita! Charles, maingat! Charles, ipapakita ko sa iyo. Itanim mo sa isip. May hawak na Sovereign Spear. Walang makakahila sa kanya. Ang martial deity ay bumalik sa trono! Tingnan natin kung sino ang magdaring siraan ang ating disipulo. Ang Sovereign Spear ba yan? Hindi ba ito kinikilala lamang ang martial deity bilang amo? Siya talaga ang martial deity? Alang Diyos ay nagpapala sa atin! Tiyo, Tanner, pigilan mo sila. Walang duda, panilinan lang ito. Tama, Tanner. Kung manalo siya ngayon, siya ang tagapang-alagang Marquis. Narinig ko, siya ang magre-representa ng Cyphos laban sa Jinx Pirates. Paano natin ibibigay ang karangalan sa pamilyang Scott? Ang kunong general lamang at kanyang kamahalan ang nakakita ng Sovereign Spear. Kay pareho lang tayo. Nakita lang natin ito mula sa malayo. Paano ka sigurado na ang sibat na ito ay talagang ang Sovereign Spear? Ano man ang mangyari, nanalo ang pamangkin ko. Nakita ng lahat dito ang kanyang lakas. Hindi siya nagdaya. Tama, kaya mo, bayad mo. Huwag na magpalusot. Ang galing niya sa sibat! Anunsyo na ang resulta. Wait, biglang lumitaw ang sibat. Gumamit ka ng itim na sining. Guardia! Bitayin siya!
Hindi ako nagdaya gamit ang itim na sining! Bakit biglang lumitaw ang isang sibat? Kayong... Hindi pa rin ninyo naisip ang kwento ninyo, no? Fine, ipaliwanag ko na lang. Ang unang pwesto ay kay Baron. Hayop ka! Huwag kang magsinungaling sa harap ko! Walang kwenta. Panalo man o talo, sila ang magdedesisyon. Tama. Bigyan ng kapangyarihan ng opisyal at ipagmamalaki niya ito sa mga ordinaryong tao. Walang katarungan na natitira. Sa lahat. Sa akin kung may reklamo, lumapit at sabihin, bulong-gulong lang, hindi ko marinig. Sinabi ko na, ang koneksyon ang susi. Relax, nandito ang tiyo mo. Ang karangalan ng pamilya, hindi mananakaw ng mga Scott. Wadya, bitayan ng hayop na ito! Wait! Magda, di ba? Since you insist on this, sir, dalhin na lang kami ni Baron. Bagong laban, nakita ko siyang uminom ng itim na tabletas. Wala katotohanan! Sinong nakakita sa akin? Kung hindi ka talaga nag-dope, harapin natin ang investigasyon magkasama. Kung talagang sayo ang unang pwesto, walang makakakuha nito. Di kayo manalo! Dadamay niyo siya! Hayop ka! Kahit anong gawin mo, hindi ka makakarating sa antas ng isang tunay na sekta! Ilang dekada kang opisyal, palagi nagsasalita ng kabutihan. Ngunit pinagtatawanan mo ako bilang probinsyano. Para sa yama at kapangyarihan, nilalaglag mo ang katotohanan. Kayo, mula sa mga tinaguriang matuwid na pamilya, ang tunay na walang hiya. Kayong! Pitayin siya! Bitawan. Ang mundo ay bulok. Ang opisyal ay nilalaglag ang batas at pinaparusahan ng mabuti. Akala ko kapag pinatunayan ni Charles ang lakas niya, ay maliligtas siya. Hindi ko akalain na ang mga korap na hayop ay hindi magbabago. Putang hina. Galit ka talaga ngayon. Araw na ito, papaluin ko siya! Diyos ng kidlat, tulungan mo ako! Humurong kayo! Humagsisisi kayo! Ginang Ward? Ipaliwanag ko mamaya. Kaya! Walang karapatang malaman. Ganyan kayo magsalita? Wala ng buhay? Kayo ang walang buhay! Kayo! Manatili kayo dito! Subukan nila! Hawakan kayo! Ginang Ward, bakit parang ibang tao si Ginong Lee? Kapag galit siya, ganito siya. Walang makahinto sa kanya. Sanayin mo na lang. Matandang tanga! Itong lugar na ito ay para sa paligsahan. Sino ka ba? Gumulo dito! Gumulo kami ng sadyan-sadya. So what? Walang hiya! Nilalabag niyo ang korte! I-report ko kay Punong General. Wawasakin ang inyong pamilya! Kahit si Aurora Gordon ay hindi mapapakita ng tapang. Walang alam ng mga gago! Walang hiya kayong insultuhin ng general! Umaris! Ganun lang? Wala namang silbi ang sipa. Sayang lang ang oras. Kayo, lumaban! Gusto kong makita kung sino ang may lakas! Mayabang na gago! Nilalabab ang utos! Ipaparusahan kayo ng korte! Huke! Nandito na ang Punong General! Magandang araw, mga ginu... Ginong Gordon, nagkamali ka ba? Paano kayo nagluhod sa dalawang walang kwentang to? Bubom lahat! Puro kayong bulag na tanga! Ang dalawa ay mga legendang tagong dambuhalang digmaan. Ang dalawang talim na maestro, Fiona Hawk, at hari ng Death Kick, Jake Haynes. Sila ay mga duke ng bansa, pribadong pinangalanan ng Grand Emperor. Cyphos ay may kapayapaan at kaunlaran dahil sila'y nagdugo para dito. Ngunit kayong mga walang kwenta, nilalait at ginagamit sila. Magluhod at humingi ng tawad. Mahal na Ginoo, bulag at mayabang ako. Ang inyong alamat ng pagpatay ng 1,000,000 kaaway ay kilala ng lahat sa Cyphos. Sa pagkikita natin na yon, nagkulang ako na kilalanin kayo. Paumanhin, mahal na Ginoo!
Mahal na Ginong Gordon, kami ay nagkamali. Pakiwalain niyo kami. Walang hiya kayong mga daga! Sa tingin nyo, mapapatawad kayo? Si Charles ay ipinanganak may kapansanan! Mahirap na ang buhay niya, ngunit nilalait at pinahiya nyo pa siya! At hindi pa kayo tumigil! Tinawag nyo siyang walang kwenta, pagkatapos ay ninakaw ang kanyang marka at ginawa pang nag-cheat! Sa pagsubok, nagsama kayong sirain siya at sirain ang inosenteng bata! Pakinggan nyo! Lumalaban kami para protektahan ang bansa, hindi para kayong lahat magyabang dito at durugin ang mabubuting tao! Ginoong Gordon, ayusin sila sa ilalim ng batas ng Sifos. Naintindihan, wag na iproseso ang mga ari-arian ng pamilyang Holt. Tanggalin si Tanner bilang pangalawang general at ipadala sila sa tribunal para parusahan. Opo. Dukutin na lahat. Mga Gino, dahil si Charles ay ang talentong pinapaboran ninyo, alagad. Gusto kong gawin siyang aking alagad at turuan siya sa Sifos Elite Battalion. Magiging dakila siya ba ng araw? Ano sa tingin ninyo? Aaron, noon, ang lolo mo naging kampeon ng Marshall dahil ako mismo ang nagturo sa kanya. Ngayon, si Charles ang aking personal na alagad. Kaya sabihin ninyo, alin sa inyo ang nagtuturo sa isa't isa? Ako, si Aaron Gordon, ay nagpapasalamat na tawagin si Charles na aking guro dahil tinulungan niya akong palayasin ang Jinx Pirates. Anong kalokohan to? Ngayon, ako na ang guro ng punong general? Ginoong Gordon, tumayo po kayo. Sang-ayon ka na lang. Ang lolo niya ay alagad ko rin. Pareho kayong ranggo. Kung hindi ka pumayag na maging guro niya, hindi siya tatayo. Sige, tumayo ka muna. Ang Sovereign Spear! Bakit nasa iyo ang Sovereign Spear? Lumipad ito sa akin. Sa wakas, nakita. Sila lahat. Siya ang martial deity na hinahanap ko. Siya ang kampeon na panigsahang ito. Kaya dadalhin ko siya sa kabisera para sa kanyang titulo. Ginong Gordon, sandali lang! Ginong Gordon, hindi ba ito masyadong mabilis? May sariling batas ang panigsahan. Kahit sino na gustong manalo, dapat munang masubok. Bukod pa, hindi pa niya nadinis. Walang galang! May lakas ka pang tanungin ng punong general! Hindi kami may kasalanan. Nakita namin lahat. Ang mga opisyal, sinusubukang dayain ang resulta. Paano namin malalaman na totoo? Ginoong Gordon, malinaw na dito lang sila para gumulo. Dapat mo silang arestuhin kaagad. Ginong Gordon, gusto lang namin na patas ang laban. Paano yung krimen? Di mo lang matanggap na natalo. Ginong Gordon, dahil patas ka kanina, dapat mo ring alamin ang buong katotohanan bago ka magdesisyon. Kung hindi, hindi namin tatanggapin. Lahat. Tama ba ako? Tama! Oo. May punto kayong lahat. Nang, Charles. Ginong Gordon, ingat! Sumuway ang mga Holt! Nagplano ng paghihimagsik! Patayin sila! Kevin! Ang lakas! Siya nga ang martial deity! Takbo! Kevin! Takbo! Get out! Gaano siya kalakas? Sa mahigit isang siglo, ang nanalo ng isang galaw ay bihira na martial arts prodigy. Ang lakas niya ay nakakatakot. Sa lahat, ang paligsahan ng pagpili ay opisyal ng tapos. Malinaw ang resulta. Ang kampeon ay si Charles ng pamilyang Scott. May mga pagtutol ba? Magaling! Hindi ko nakita ang iyong kadakilaan. Masaksihan ang lakas ng martial deity. Ang buhay ko ay kumpleto. Sa lakas ng martial deity at ang kanilang sikat, siguradong ang pamilyang Scott ay magiging pinakadakilang sekta ng Sifos. Ang sini ng pamilyang Scott may tunay na tagapagmanana. Magaling! Walang kwenta. Tingnan si Charles. Tingnan... Opo. Matuto kay Charles. Naririnig mo ba? Opo. Guro, lahat ng sundalo ng Sifos Elite Battalion ay handa na.
Bigyan mo lang ng utos at susunod kami sa iyo sa training grounds para magsanay, para maghanda sa susunod na buwan na Borderlands Championship. 보더란드 챔피언십. Tama, hindi na gustong patuloy na makipag-away sa Jinx Pirates. Kaya tinanggap niya ang kanilang hamon. Sumumpa siyang gamitin ang Zyphos Martial Arts para durugin sila, para hindi na sila maglakas loob na gambalahin tayo. Charles, hinanap ka namin at itinago at itinuro sa lihim para sa labang ito. Kaya ako talaga ang martial deity. Charles, itinago namin sa'yo dahil natatakot kami na patayin ka ng pirates. Sa wakas, nagising ang lakas ng martial deity. Oras na para kumilos. Mga guro, kung wala kayo, hindi ko mararating ang tagumpay na ito. Ginoong Gordon, handa akong sumama sa'yo, pero... Charles, huwag kang mag-atubili. Mayroong gusto mo sa training grounds. Umunit, kailangan kong bumalik muna. Kailangan kong iligtas ang aking ina. Si Aaron na buto. Pinadala niya ang mga basura para arestuhin kami. Hindi pwede. Baron, kailangan mong tulungan ako maghiganti. Bumaban na muli ang martial deity! Sa wakas, ligtas na kami! Yung pilay na demonyo, nagnakaw ng aking karangalan. Pinatay ang aking kapatid at tiyo. Siyang sumira ng aming pamilya sa isang gabi. Magbabayad siya ng 100 beses. Huwag mag-alala. Ang galit na ito ay maghihigante. Kung hindi tayo tanggap dito, hanap tayo ng tatanggap. Dahil walang puso ang korte, mag-aalay kami ng sarili sa Jinx Pirates. Ama, magaling ka. Dahil sa pamilyang Scott, gusto kaming lipulin ng korte. Ipaparamdam ko sa kanila. Charles, pinapangako ko, papayaran mo ito ng dugo. Ina, nagawa ko na. Naging una ako. Magali! Magali! Opo, narinig ko kay Guro Henry may seremonya para tanggapin si Ginong Charles sa talaan ng pamilya. Lahat ng matatanda ay dadalo. Ngayon, ang lahat sa bayan ay nagsasabi na si Ginong Charles ay karapat-dapat na anak ni Ginong Edward. Siya lang ang karapat-dapat na pinuno ng pamilyang Scott. Mag-ingat sa sinasabi. Umalis! Opo, Ina. Halika dito, Charles. Charles, gusto ko lang na mabuhay kang maayos. Ang titulo ay nagdadala lang ng dugo at kapahamakan. Huwag mong abutin. Ina, ano ba talaga ang nangyayari? Nung una, ang posesyon ng pinuno ay hindi napasa sa iyong tiyo. Hindi niya ito makalimutan. Kaya, matapos ang iyong ama mamatay sa aksidente, agad niyang kinuha ang kapangyarihan ng pamilyang Scott. Takot akong saktan ka, kaya ako ikinulong ka. Hindi ko gustong magtanim ng galit, kaya hindi ko sinabi. Nagalit ka ba? Ina, siyempre hindi. Ang lahat ng sinabi mo, hinding-hindi ko malilimutan. Magaling. Bukas, tutukuyin ng matatanda. Ang iyong pagiging tagapagmana, dapat maingat. Kailangan mo. Okay.
Alam ko na, hindi ka babalik ng walang dahilan. Pinapangarap mo pa rin ang posisyon ng pinuno. Sasabihin ko kay Ama ngayon. Ginoong Onitsuka, sinabi mo dati na sumama sa'yo, pero hindi kami sumunod. Ngayon, napag-isipan na namin. Ako'y nangungguna sa buong pamilyang Holt na mag-alay ng aming sarili sa'yo at sumumpa na maglingkod kay Jinx hanggang kamatayan. Sumumpa kaming maglingkod kay Jinx hanggang kamatayan! Huwag muna. Hindi pa ako sumasang-ayon. Biglang lumipat ka ng panig at sumuko sa amin. Paano kita pagkakatiwalaan? Ginoong Onitsuka, bago pa sumunod sa'yo, nagsimula na akong magsanay sa itim na sining ng Jinx. Ang aking katapatan ay malinis at walang halong peke. Madaling magsalita. Kung tapat ka talaga, punta ka sa Sifos at dalhin mo ang isang babae. Martial arts. Dapat siya ay may galing sa martial arts at may pambihirang katawan. Kulang lang ako ng isa para matamo ang pambihirang sining. Kapag natamo ko, magiging bayani kayo ng Jinx at may lugar kayo dito. Walang problema. Mayroon ba ang pamilyang Scott ng isang bata? Ginoong Onitsuka, hindi ito mahirap. Sa loob ng 2 araw, ipapadala namin sa'yo ang babae. Maganda. Kunin mo ito. Isa itong soul seizing pill. 10 minuto, lulusong ang iyong lakas ng maraming beses. Maaring makatulong na talunin ang babaeng iyon. Salamat, Ginoong Onitsuka. Kami ay maglilingkod sa iyo ng tapat. Maglilingkod kami ng tapat. Ngayon, sa bulwagan ng Scott, sa mga tala, isang pangalan ang idinagdag sa mga tala. Charles Scott. Siya ay nasa 15 henerasyon. Ipaalam ito sa ating mga ninuno. Ama, umuwi ako para makita ka. Guro, sunugin ang insenso! Inagay at yumuko! Charles, halika. Wait! Hayaan si Charles na sulugin ng insenso? Tama. Na yung gumalik si Charles, dapat niyang kuhanin ang pwesto ng kanyang ama. Panahon na para bumaba ka. Mga nakatatanda, may papasalamat ako na makauwi. Hindi ko magawa. Charles, huwag na magsalita. Para sa iyo ito. Walang makalalabag sa batas. Batas? Bakit hindi ninyo ipinasa ang pwesto ng pinuno kay ama nun? Siya ang panganay na anak. Kyle, ingatan ang bibig. Siya man ang panganay. Pero kulam siya sa talento at pananaw. Sa martial arts, malayo siya kay Edward. Pangalawa, nanhingibabaw tayo sa kabutihan. Siya ay masyadong marahas. Kung ipinasa sa kanyang pamilyang Scott, marami tayong kalaban. At mga nakatatanda, mabata pa ako at kulang sa karanasan. Si Tio ang dapat manatili. Huwag nang magpanggap! Halatang kasabwat mo ang mga nakatatanda para aduin ang pwesto! Walang hiya! Ano? Ako? Ama? Sinabi ko na, kagabi ang batang ito ay marahas at ambisyoso. Pero hindi ka nakinig. Naging mahina ka lang. Charles, gusto kitang turuan ng maayos. Ngunit ikaw. Masamang balita! Kinuha ng mga Holt si Binibining Sylvia! Sumunod si Ginang Shirley. Ano, no? Tia Shirley! Charles, huwag kang mag-alala. Marunong ako ng martial arts. Iligtas mo si Sylvia! Huwag kang gumalaw! Matandang hayop! Patayin mo siya! Charles, oras na.
Mabayad ka. Maaga kang nagpapalaki ng ulo. Nagkaroon ako ng gabay. Sa entablado, nasa ilalim ka na ng aking masamang aura. Kaya ganun pala. Ang bilis ng pag-anat ng aking lakas ay talagang nakakainis sa iyo. May lakas ka bang agawin ng pamumuno? Patay ka dito! Kapatid ko si Sylvia! Ako ang magliligtas sa kanya! Gina Ward, bakit kayo? Narinig namin na ang mga Holt ay naghahasik ng gulo, kaya kami ay nagtipon-tipon. Charles, 2 araw mula ngayon sa Kandurang Bamboo Forest, tapusin na natin ito. Kung hindi, huwag mo nang asahang makita siya. Charles, ayos ka lang? Tama ako. Mas lumalakas ang mga Holt sa itim na sining ng Jinx. At lumalakas sila ng lumalakas. Ang mga Jinx na hayop ay nagtipon ng maraming kaluluwa para gawing masamang gamot. Kung mapatuloy ito ay uubos ang lakas ni Charles. Ano ang dapat nating gawin? Isa lang ang paraan na yon. Kailangang pumunta si Charles sa training grounds at kunin ang isa pang sinaunang relic, ang Long Armor, para linisin ang masamang aura. Charles, kailangan mo makuha ang kayamanang ito. Parang naintindihan ko na kung bakit nila kinidnap si Sylvia. Halika, dadalhin kita. Let's go. Tia Shirley, saan ito? Nang mamatay ang iyong ama, dito siya inilibing. Desisyon iyon ng iyong lolo. Ang lahat ng inapo ng Scott, dito inilibing. Para maalala, magpakailanman, maraming namatay. Maraming namatay? Charles, noon, hindi ka pa ipinanganak. 25 taon na ang nakalipas, nawala ng kontrol ang Timog Kanlurang Baybayin. Pinamunuan ng lolo mo ang pamilya at lahat ng taga-baryo laban sa pirata hanggang sa kamatayan. 40 milyong tao ang namatay, pero hindi pa rin nila napigilan. Kinuha nila ang libu-libong babae para gawing masamang gamot. Sa walang pangalang monumento, hindi natin maisulat ang lahat ng kanilang pangalan. Ang lahat ng kanilang pangalan. Ngunit Charles, dapat mong hawakan ang kahihiyan na ito para hindi na mangyari. Huwag mag-alala, Tia Shirley. Para sa bansa, para sa pamilya. Ipagbabahid ko sila sa mga pirata. Charles, ngayon ay sasama ka kay Ginoong Gordon sa training grounds. Kunin mo ang Long Armor sa lalong madaling panahon bago kumalat ang masamang aura sa loob mo. Training grounds. 25 taon nang nakalipas. Sa laban ng iyon, may ibang layunin ang Jinx Pirates. Habol nila ang Long Armor. Ang aking ama, para itago ang armor, itinago ito sa kuweba sa likod ng training grounds. Sige, Ginoong Gordon, manguna po kayo. Sumunod lang. Nandito na tayo. Ngunit ikaw at ang iyong pamilya lamang ang pwedeng pumasok. Ang iba ay maghintay dito. It was a rule my father said. Ang martial deity at kanyang malalapit na kamag-anak lamang ang pwedeng kumuha ng long armor. Tia Shirley, mga guro, hintayin niyo ako dito. Babalik ako. Sandali lang. Hindi natin alam kung ano ang nasa loob ng kuweba. Sasama ako para safe. Let's go.
Tio Henry, marahil ang long armor ay nandoon. Titingnan ko. Tio Henry, nahanap ko na! Huwag mo akong sisihin. Ang long armor hindi mapupunta sa'yo. Baka maupo ka sa pwesto ko. Tio Henry, hindi ko gustong labanan ka. Patuloy ka pa rin nagsisinungaling! Pakinggan mo ako. Ako ang panganay ng pamilyang Scott. Ang pwesto ay akin lamang. Ikaw, katulad ng iyong ama, ulit-ulit sinubok ang agawin sa akin. Bakit? Bakit kayo lahat ay laban sa akin? Henry, wala ka ng utak. Kamag-anak tayo. Bakit mo siya papatayin? Ano ang kasalanan ko? Kayong lahat ay katulad ni Edward. Walang sinuman. Ang nagpapahalaga sa akin, sabi nyo, hindi ako karapat-dapat. Ngunit, ibinigay ko ang lahat para sa pamilya. Pinaghirapan ko to! Kaya bakit? Bakit sa sandali bumalik siya, agad niya akong mapapalitan? Henry! Nakalimutan mo na? 18 taon na ang nakalipas. Ang laban sa arena ay dapat sa iyo. Ngunit, mas mataas ang ranggo ni Tanner kaysa sa iyo. Natatakot si Edward na masaktan ka, kaya siya ang lumaban. Namatay siya sa ring dahil sa iyo. Sa amin, palagi kang minamahal na kapatid. Ang tahanang ito ay para sa lahat ng atin. Hindi mahalaga kung sino ang namumuno. Ang mahalaga ay protektahan natin ang pamilyang ito magkasama. Henry, wag na nating patayan, Paki. Hindi. Huwag mo akong lokohin ulit! May long armor ako. Hindi ako masasaktan ng Sovereign Spear. Sa aming pamilya, ako ang masusunod. Masama ito. Kapag kinuha ng isa ang luong armor, babagsak ang kuweba. Kailangan nating umalis. Na yon. May long armor ako. Hindi ako masasaktan ng mga bato. Mag-alala kayo sa sarili ninyo. Charles! Walang oras na! Takbo! Si Tio Henry, siya... Umalis! Ala! Umalis ka! Kahit mamatay ako dito, hindi ko kailangan ang awa mo! Ginagawa ko ito para sa aking ama. Namatay siya para iligtas kayo noon. Hindi ko hahayaan na mapunta sa wala ang kanyang sakripisyo. Umalis? Magaling na bata. Mali ang aking paghusga. Nabulag at tanga ako. Walang oras na. Bilisan at umalis! Bakit hindi pa sila lumalabas? Ay, malapit nang bumagsak ang kuweba. Kailangan kong iligtas sila. Hey, hey! Ama! Ito ay ganap na gising na katawan ng martial deity. Blessed with uniqueness. He'll reveal his prowess when the time is right.
Silang lahat, sumunod sa akin para lipulin ang Jinx Pirates! Bitawan mo ako! Banal na Panginoon ng Jinx, bigyan mo ako ng walang kamatayang katawan para aking pamunuan ng Jinx na sakupin ang mundo. Nasusuka ako! Magbabayad ka! Magbabayad? Walang katotohanan ng sinasabi mo. Pinag-isipan lang ng mga duwag. Kung totoo ang karma, hindi kita mahuhuli. Ikaw, hindi kita papakawalan. Banal na Panginoon ng Jinx na yon. Isusuko ko ang dalaga ng Scott. Si Sylvia Scott. Sino yan na may maskara? Kung tama ang alaala ko, siyang pinuno ng Jinx Pirates noong 25 taon nang nakalipas. Onitsuka, hindi ko halain na buhay pa siya. Kaya ang laban na sinimulan ng Pirates ay hindi simple. Tama. Ang Borderlands ay mukhang mapayapa sa loob ng maraming taon, pero ang mga tao ay ipinanganak na mandirigma at iginagalang lamang ang lakas. Siguro ay may ibang plano sila. Sa ngayon, kailangan nating hanapin ang base ni Onitsuka. Mabuting napansin ninyo ito at nauna nating hinati ang puwersa. Ginoong Gordon, nagpadala ng tropa para hanapin ang base nila. Sa kabila nito, Charles, huwag pa rin kayong magpabaya. At ramdam ko ang itim niyang sining ay mas lumakas. Siguradong handa siya. Since you're here, why not show yourself? What's wrong? Afraid? Huh? Charles! Magpahinga ka. Ilalabas ka namin dito. Para lang sumuko sa kamatayan. Charles, sa tingin mo ba, makakalabas ka dito buhay? Walang hiya! Walang kaalam-alam ka sa akin. Habang nandito ako, walang magandang mangyayari sa'yo. Mga duk ng bansa, matagal na hindi nagkita. Nagtatago kayo parang duwag nitong mga taon. Walang nagsasabi na mag-aalaga kayo ng walang kwentang bata. Huwag ka nang magsalita. Mamaya, papatayin ka ni Marshal Deity. Walang problema. Nilason siya ng masamang aura. Sa ngayon, malamang lumusaw sa kanyang buto. Isang may sakit na tulad yan naging guro ng punong general at namumuno sa Borderlands. Kung siya ang may titulong ito, pag natalo ko siya, pag natalo ko siya, pag natalo ko siya, pag natalo siya. Ako ang mag-uutos sa lahat ng 16 na lungsod sa Timog Kanluran. 2 araw na nakalipas. 30% lang ang lakas ko at natumba ka. Isang walang kwentang tao. Gusto mong pamunuan ang hukbo ng Borderlands? Ang sino mo mang walang kwenta ay may kapangyarihan ngayon. Parang malapit nang maubos ang swerte ng Zyphos. Walang hiya! Ang iyong ninuno nagtagumpay sa digmaan, pero nagbunga ng traidor tulad mo. Ang aming tunay na kakayahan walang paglabasan. Itinuturing nila ang basura na kayamanan at itinatapon kami parang basura. Walang hiya ka talaga. Marshal Deity ang pota. Ikaw lang talunan ng anak ko. 30% lang ng lakas niya para talunin ka. At ngayon, 10% lang ang kailangan ko. Walang alam na matanda, ang Marshal Deity ay hindi man lang magpapansin sa'yo. Basura! Ikaw naman! Ako na. Sandali, sandali. Tingnan, itim na itim ang kanilang labi at namumula ang ugat sa kanilang noo. Biglang lumakas ang kanilang lakas. Siguro uminom sila ng gamot ni Onitsuka. Ang itim na sining ni Onitsuka ay mas malakas sa antas na hindi namin naisip. Ang iba na sila ngayon. Walang pagbabago, Scott. Kapag nahaharap sa pagsubok, laging ka sumusuko. Huwag magmadali.
Hayaan akong subukan sila. Matandang lalaki, ikaw at ang talunan, pwedeng sumugod sa akin ng sabay. Sa huli, wala sa inyo makakalabas ng buhay. Ako na ang bahala! Magpakatatag. Sa itim na sining, lumakas ang kanilang lakas. Pinapapalaban kanila. May bitag dito! Para? Seal ang kanyang masamang aura. Alam mo ba, pag sinipa niya, laging may dugo. Ang mga Holt nagmamakaawa mamatay. Ang malakas na pinuno ng Siphos, hari ng Death Kick, ay kailangan labanan ang ilan sa aking mga tauhan. Sino ang maniniwala kung lumabas ito? Ama, tayo ay makasasulat ng kasaysayan. Pinilit natin ang nangungunang Duke ng bansa na lumaban mismo. Magpabagay ka. Baka ang mga matatanda ay masyadong matalo. Ginong, ikaw ang unang Duke ng bansang Siphos. Palagi mo tinatawag akong Praidor. Sabihin mo, kung natalo kita, hindi ba ikaw ang walang hagang makasalanan ng Siphos? Sige, subukan mo. Sige, subukan mo. Ama, huwag mong sayangin ang oras sa kanya. Nakuha na natin ang pil ni Ginoong Onitsuka. Hindi siya delikado. Bata, hindi pa tapos hanggang dulo. Huwag kang magmadali. Magsisisi ka mamaya, matandang lolo. Hanggang salita lang! Ama! Putang ina! Di ka pala pangit! Matandang tarantado! Magpakamatay ka! Ama! Matandang lolo, kukunin ko ang buhay mo! Ama! Ama! Kailangan mong magiganti para sa akin. Ama! Sumisigaw ang masamang enerhiya. Perpektong oras. Bobong bata, gamitin ang pampatay na galaw na itinuro ko o sisirain ng mga hayop na ito ang buong ritual. Matandang lolo, ikaw ang unang papatayin ko. Pagkatapos, ang inyo na ang susunod. Isa-isa. Sandali. Ikaw ang iligtas si Sylvia. Ako ang haharang sa kanya. Umalis na! Walang oras na! Ang kanyang masamang aura ay sobra sa limitasyon. Patay na siya! Gusto mong iligtas siya? Ubusin mo muna ako! Ikaw na lang ang natitira sa pamilyang Holt at hindi ka pa rin sumusuko. Sumilens! Kung hindi ako natalo sa paligsahan ng pagpili, hindi ako nagkaganyan. Nang ininom mo ang masamang gamot, walang pagbabalik na. Ginawa mo ito sa sarili mo. Sumilens! Paupak! Helos, mamatay ka sa kamay ko noon. Ngayon, Bituan mo ako! Hayop tayo! Sige, 3 galaw. Buhay o kamatayan. Paano? Chaos! Ilang araw lang, ang yabang mo lalong lumala. Sa ngayon, ang katawan mo ay puno ng aking masamang aura. Wala nang 3 galaw. Kung makaligtas ka sa isa, panalo ka na. Si Baron ay nawala ng utak. Charles, matatalo mo ba siya? Hindi pwede. Ang masamang aura sa katawan mo ay nawala. Well, susuko ka na agad? imposible! Ang masamang aura hindi mawawala agad. Kayo dalawang matanda, ano ang ginawa niyo sa kanya? Maghintay ka lang. Lalong magiging gulo. Jinong Lee. Po? Unahin mong iligtas si Sylvia. Ako na ang bahala sa kanya. Mag-ingat ka. Noted.
Ano? Natatakot? Gusto mo ba bigyan kita ng isa pang pagkakataon? Hindi mo ba sinabi kung makatanggap ako ng isang galaw mo, matatalo ka? Parang, kahit bigyan kita ng 3 galaw, baka hindi ka pa rin manalo. Sumilens! Kanina lang, nagkamali lang ako. May tapang ka? Isang huling laban, dito mismo! Sa pagkakataong ito, buhay o patay, ipasa natin sa tadhana. Sige, balikan ko lang ang sinabi mo. Kung makatiis ka ng isang galaw ko, ako ang talo. Patayin mo! Walang hiya ka! Ang lakas ko ngayon ay 100 beses na mas malakas. Kahit na alisin mo ang masamang aura at ibalik ang lakas mong martial deity, imposible na hindi ko kayang tiisin ang isang suntok mo. Ano ito? Kaya itong maalamat na Luong Armor. Pinapayagan ko, ikaw talagang martial deity. Kahit ang Luong Armor ay tinanggap kang Panginoon. Kahit ang 2 guru mo ay nakakabasa ng ilang kalooban ng langit, hindi nila nakikita ang lahat. Ginoong Onitsuka, ang kanilang pinakamasamang bangungot. Alam na niya lahat ng ito. Siya ang nagpadala sa akin para akitin kayong lahat dito. Patay na kayong lahat! Putang ina, ba ikang si Sylvia? Nasa panganib si Ginoong Liz. Sabihin mo, ano ang plano niya? Huli na kayo. Maghintay na lang kayo ng kamatayan. Nasaan si Onitsuka? Kalimutan mo na siya. Kailangan nating iligtas siya. Sandali, bakit ay isang bitag? Nasaan siya? Ayos! Buti at malakas ka pa rin gaya dati. Kung hindi, parang walang kwenta pumatay sa'yo. 25 taon na ang nakalipas, hindi ka kailanman nakatalo sa akin. At ngayon, sa wakas, mapapatapon na kita sa impyerno. Nung dati, muntik mo akong patayin. Ngayon, maghihiganti ako ng walang awa. 25 taon na ang nakalipas, basura ka. At ngayon, basura ka pa rin. Huwag ka na magsalita! Dapat matadal ka ng patay! Ako na ang magdadala sa'yo! Walang hiya! Walang patas sa digmaan. Natalo ka dahil sobra kang matuwid. Ngunit, ang mahalaga lang sa akin ay manalo. Lalaban ako sa iyo! Hindi ko akalain na kaya mo. Ano pa meron ka? Ipakita mo! Limisin ang lason! Maingat ka.
Bata. Nagising mo ang lakas ng mabilis. Sa totoo lang, isa kang henyo. Serve under me, work for Jinx, and I'll make you rich for life. How about it? Pinaslam mo ang aking mga tao at pinahiya ang aking bansa. Sa ganung dugo at galit, paano ako makakapag-stand with you? Walang paraan. Isa kang henyo, pero masyadong matigas ang ulo. Then I'll destroy you. Kaunti lang ang makalaban sa akin. Ngunit hanggang dito ka na lang. Hangin, lumakas. Amihan, magtipon. Banal na Panginoon ng Jinx, tulungan akong lipulin ang demonyong ito. Abangan mo, Lam. Magkita tayo ulit. Charles! Jago! Saan mo dadalhin si Sylvia? Ang kagilagilalas na laban. Charles, magaling ka palang lumaban. Kyle, nakita mo lahat ng nangyari. Ngunit ikaw, hindi ka tumulong sa amin. Gusto mo lang gamitin ako para takutin si Charles, di ba? So what kung ginawa ko? Nagnakaw ka ng pwesto ng aking ama. Sumobra ka na! Tigil! Sasaktan mo pa ang sarili mong kapatid! Hayop ka! Ginawa ko! So what? Humalis ka na, Kyle! Nanginginig ang iyong kamay! Tumahimik ka! Ano ang gusto mong gawin? Siyempre! Ang posisyon ng pinuno ay dapat sa aking ama. Kami ay nagtrabaho dito ng maraming taon. Hindi kita papayagang kuhain ito ng madali. Dapat kay Tio Edward ito. Isuli ang titulo kay Charles ang tama at makatarungan. Hindi pwedeng ipagkait ang posisyon ng pinuno. Silence! Sapat na! Sabihin mo kung anong gusto mo. Simple. Basta ikaw, lagdaan ang pagsusumpa na dokumento at tanggalin ang iyong martial arts. Papayagan kitang umalis. Hindi! Kapag natapos na, siguradong ipapasa ng mga nakatatanda ang posisyon ng pinuno kay ama. Huwag kang magpakatanga! Bilisan mong sirain ang sarili mo! Charles, huwa! Fumilence! Para sa pamana ni Ama, akala mo ba hindi kita isasakripisyo? Ikaw ay miyembro ng pamilyang Scott. May pakinabang ako sa negosyo na yan. Kung hindi kayo at si Ama nagtago na duwag, paano namatay si Tio Edward? Kung kayong dalawa ang namumuno, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Tio Edward. Akala mo ba hindi ako makapagpatay sa'yo? Hindi ako kasing malambot ni Ama! Okay ka lang? Okay lang ako, Charles. Sa lahat ng taon na pinaghirapan para sa aming pamilya, papatawarin kita. Magpakabait ka na lang. Bakit pa rin matigas ang ulo mo? Kyle, magkapatid tayo. Bakit laban pa rin sa atin? Dapat tayo magkaisa, hindi mapatayan. May mensahe si Ginoong Gordon! Magulat! Magsalita! Ang hamon ng laban ng G-Pirates ay panakip lang. Habang hinahabol natin si Onitsuka, nilipat nila ang kanilang tropa sa pintuan sa kanluran. Ang dalawang juke ng bansa ay nagmadaling lumaban. Ano? Bakit hindi pa kayo nagising? Nandito na ang kalaban! Bakit tayo nag-aaway? Ang pag-aaway ay pagkatalo! Sylvia, alagaan mo si Ina at Tia Shirley. Okay. Hatid mo ako kay Ginoong Gordon. Opo.
Kung hindi ka pa rin naniniwala, punta sa larangan. Kitang-kita kung sino maraming kalaban. Sa lahat, sumunod sa akin para lipulin ang Jinx Pirates!